Samantala, hindi na raw bago ang Nipah virus sa Pilipinas na ayon yan sa kagawaran ng kalusugan, ngunit hindi raw dapat ito ipangamba. Sabi ng DOH, 2014 nang unang maitala ang virus sa bansa na naitala sa Sultan Kudarat matapos makakain ng karne ng kabayo ang pasyente. Tunghay ng balita mula kay Vanessa Cleofas. Nakapagtala na raw ang Department of Health o DOH ng kauna-unahang 17 kaso ng Nipah virus dito sa bansa noong 2014 sa Sultan Kudarat. Ang nasabing mga pasyente nakakain ng kontaminadong karne ng kabayo. Ayon kasi sa mga eksperto, ang zoonotic disease o sakit mula sa hayop ay nalilipat sa baboy at kabayo galing sa fruit bat o paniking kumakain ng mga prutas na silang pangunahing carrier ng virus. Naililipat naman ito sa tao kung makakain o makainom ng kontaminadong pagkain habang nagkakaroon naman ng human-to-human transmission kapag may nakasalamuhang infected sa virus. Malalang epekto ng Nipah kapag inatake na nito ang utak at baga ng isang tao na nagresulta ng encephalitis at meningitis o pamamaga ng utak at severe pneumonia. Karaniwang sintomas ng Nipah ang pagkakaroon ng lagnat na may kasamang pananakit ng ulo, pagsusuka, pagsakit ng katawan at lalamunan, pagkahilo, pagkaantok at altered confusion. Posible ring makaranas ng severe pneumonia, malalang respiratory problems, seizure at coma sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Batay sa pag-aaral ng World Health Organization o WHO, tatagal ng 4 hanggang 14 na araw ang incubation period ng Nipah virus. 40 to 75% ang fatality rate nito, mas mataas kumpara sa COVID-19. Ngunit paglilinaw ng kagawaran ng kalusugan, mabagal ang hawaan sa Nipah habang highly transmissible naman sa COVID-19. Mas mabilis pa rin daw ang hawaan sa measles o tigdas kaysa sa sakit. Kung mortality o dami ng mga namamatay sa sakit naman ang pag-uusapan, mas mataas pa rin daw ang Nipah virus kumpara sa COVID at tigdas. Wala pang bakuna sa Nipah. Ang sinumang tao na magpopositibo sa sakit ay magagamot lamang sa pamamagitan ng supportive care. Lumabas din sa pag-aaral ng WHO na ang Cambodia, Ghana, Indonesia, Madagascar, Thailand kasama ng Pilipinas ay ang mga bansang may natural reserva ng Pteropus bat species at iba pang uri ng paniki. Sa kabila nito, inalis naman ng DOH ang pangamba ng publiko sa sakit. Hindi na raw ito bago sa Pilipinas, kasabay ng pagtitiyak na handa at nakaalerto ang ahensya sa Nipah virus. Ayon kay Health Assistant Secretary at Spokesperson Albert Domingo, hindi pa nila sa ngayon inirerekomenda ang mas mahigpit na travel restriction, ngunit kasalukuyan naman na raw ang kanilang kagawaran na nagsasagawa ng surveillance at monitoring. Paghihikayat lang ng DOH sa mga manlalakbay na maging tapat sa kanilang health declaration sa e-travel. Ang Bureau of Quarantine o BOQ nagsasagawa na rin ng thermal scanning at pag-oobserba sa mga aalis at papasok sa bansa. Bakit daw hindi dapat na mangamba ayon sa kalihim? Ang Nipah virus daw kasi na nadetect sa India ay maituturing na isolated. Ibig sabihin, ang mga healthcare workers na nagpositibo sa sakit ay hindi galing sa labas kundi galing sa loob mismo ng ospital o sa isang pasyente nilang nasawi kaya't nasa 100 katao kaagad na close contact ng mga itong isinailalim sa isolation. Ang mga bansa naman daw na nagsasagawa na ng mahigpit na border control gaya ng Nepal at Thailand ay dahil may direct flights ang mga ito sa bansang apektado. Samantala, pinayuhan naman ng DOH na kumain lamang ng karne ng baboy na aprobado ng National Meat Inspection Service, lutuin at hugasang mabuti ang kahit na anong kakainin. Dahil din daw may virus reserva ang Pilipinas lalo na sa Mindanao o may natural na Nipah na umiikot pa lang sa mga hayop at hindi sa tao, pinaiiwas ng kagawaran ng publiko na lumapit basta-basta sa mga hayop na may sakit lalo na sa paniki at kabayo. Sabi naman ng WHO Research and Development Blueprint, isa ang Nipah virus sa 10 diseases na kanilang binabantayan at ipinaprioridad na pag-aralan dahil kasama ito ng COVID-19 at Zika sa nakikita nilang posibleng magdulot ng epidemic. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.